Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po mga minamahal ko pong taga-subaybay at mga kagaya din namin na naghahangad ng pagpapala ng Panginoon. Salamat po muli sa araw na ito na tayo po ay biniyayaan ng Panginoon para patuloy na makatanggap muli ng kanyang pagpapala na laan para sa ating buhay, anuman sitwasyon meron tayo sa mga sandaling to. So bago po tayo magpatuloy, mga minamahal ko pong kay-EAP, tayo po muna ay manalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang araw na ito na biyayang po muli sa amin para kami po ay niig sa inyo at makaranas muli, tumanggap muli ng yung mga pagpapalang laan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Ama, ang yung mga salita, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na makikinig at tatanggap ng iyong salita. Bigyan mo kami ng bukas na puso para maintindihan ang iyong mga sasabihin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli po mga ka-EAP, isa po muling kagalakan para sa Panginoon at kayo po ay mapaglingkuran ulit sa abot ng aking makakaya sa tulong ng Panginoon at sa maikling sandali lamang po. At sa mga sandaling to, nais ko lamang pong susugan ulit yung aking pong nasimulan last episode ko po ay yung pong kung papaano po natin nakukuha ang kaligayahan mula sa Panginoon. So ito po yung napakagandang lagi natin nararanasan sa araw na ito at sa anumang sitwasyon ng ating buhay dahil lahat naman po tayo ay naghahangad na lumigaya ang ating buhay. Tama po ba? Wala pong nagnanais na maging malungkot, wala pong nagnanais na maging magulo ang buhay. Lahat po ay naghahangad ng magiging masaya, magiging maligaya at punong-puno ng kagalakan na buhay. At kagaya nga po ng na-share ko na po nung una kong episode po ay yung pong kaligayahan po kasi ay hindi, yung tunay na kaligayahan ay hindi po kasi nakukuha lang kung saan-saan. So malinaw po ang sinasabi nga ng salita ng Panginoon na ang source po ng tunay na kaligayahan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang sinasabi nga po niya, ulitin ko po ulit ang kanyang sinasabi para nang sa ganon, ma-enjoy po natin ang ating buhay araw-araw. Sa Psalms 37 verse 4, sa The Passion Translation, ang sabi po dito, make God the utmost delight and pleasure of your life. Napakaganda po ang paalala at reminders ng Panginoon sa atin na gawin daw natin o sa Diyos daw po natin hanapin yung pong ating kaligayahan at yung pong, alam niyo yon, lahat po tayo ay nagnanais na, alam niyo yon, kagiliw-giliw, masaya, lahat na lang po na nagbibigay sa atin ng excitement sa buhay natin para ma-enjoy nga natin ang mga iba't ibang mga sitwasyon natin. Walang iba daw po na dapat panggagalingan nito ay sa Panginoon. And He will provide for you what you desire the most. Napakagandang pangako po nito kapag nakuha natin kung saan talaga at kung sino talaga ang source ng ating joy o excitement o pleasure o kaligayahan sa buhay na to, siya na rin daw po ang magbibigay nung pinaka matinding desire ng puso natin. Sa Tagalog sabi niya, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang iyong mga ninanais. Kayo po ba ay naghahangad? O meron po ba kayong ninanais sa inyong mga buhay? Meron po ba kayong hinahangad sa inyong mga buhay? Alam niyo ho ba na kapag si Lord ang pinagmulan niyan, sinisigurado ni Lord, 101%
hindi mo pagsisisihan. So, last time ko po ay nagbigay na po ako ng isang paraan kung paano daw po tayo nagdi-delight, kung paano daw po natin nararanasan yung kaligayahan mula sa Panginoon. At ayun nga po, number 1, yung kailangan daw po natin kinagigiliwan yung kanyang salita. So, yan po ang isang magandang source po ng Diyos, ginagamit ng Diyos para maranasan talaga natin yung tunay na kaligayahan at pleasure ng buhay habang naririto po tayo sa napakasalimuot na mundong ginagalawan natin. Yung pakamamahalin natin, kinagigiliwan natin, hindi kinatatamaran, hindi kinauumayan ang salita ng Panginoon. So yan po yung sinasabi niya, Psalms chapter 1, verse 2. Kayo na lang po ang magbasa niyan. Psalms chapter 1, verse 2. At makikita niyo po doon kung ano po ang magandang benepisyo po kapag ang salita ng Panginoon ay patuloy natin minamahal, kinagigiliwan, na pinagbubulay-bulayan at binabasa, isinasapabuhay sa ating buhay. Ngayon po, ang ibibigay ko naman po sa araw na ito, yung pangalawang paraan kung paano daw po natin nasusumpungan at nararanasan yung kaligayahang hinahanap-hanap natin sa buhay na mula sa Panginoon. Number 2, marami po ito, pero isa-isa lang po dahil maiksi lang po yung oras natin. Number 2, yung pong kung paano po natin kinagigiliwan din daw na sundin ang kalooban ng Panginoon. So yan do po ang sinasabi niya sa Psalms 40 verse 8. Sabi niya, delight in doing the will of God. Ano sabi niya sa Psalms 40 verse 8, ang sabi niya dyan, Psalms 40 verse 8, sabi niya, O Diyos, nais kong sundin ang kalooban mo o kalooban ninyo. Ang iyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Alam niyo si Haring David, ang isa po sa panalangin niya talaga ay yung pong patuloy na manahan sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, ito po ang very challenging po sa marami sa atin. Oo, lahat po tayo naghahangad na lumigaya. Kanya nga lang, kung hindi po natin mai-align yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos, minsan, sa dulo na mga ginagawa natin, hinagpis o kalungkutan. Kaya minsan, yun po akala natin nung pasimula pa lang, wow, ang saya-saya mo. Pero nung nandun ka na sa aktual na pangyayari, bakit imbis na nag-enjoy ka, bakit parang gumulo ata, parang hinagpis ata yung pangyayari? Alam niyo yung isang dahilan? Kasi yung palang pangyayaring yun ay kalooban lang natin at hindi talaga kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga na bawat nangyayari sa buhay natin ay nawa kalooban lahat ng Panginoon. Kaya yan po yung isang panalangin talaga ni Haring David. Kaya nga meron po siyang prayer si Haring David. Alam niyo, sabi niya sa Psalms 143 verse 10, ito po yung napakasimpleng prayer ni Haring David. Sabi ni Haring David, teach me, Lord, to do your will. For you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. So ayun po ay isang napakagandang panalangin din sa ating buhay habang tayo po ay naghahangad na lumigaya, na hindi hinagpis ang resulta ng katapusan ng araw natin. Okay? So anong sa pagbigyan natin ng pagtuon? Lord, ang kalooban mo ang siyang mapangyari, hindi ang nais ko. Napaka-deceiving po minsan yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, madalas ko pong naaalala yung punchline ni Bishop nung siya po ay kasama natin literally. Ano ang punchline ni Bishop nung araw? Kung ayaw ni Lord at gusto mo,
anong gagawin mo? Pipilit mo ba yung kagustuhan mo kahit ayaw ng Lord? Of course, kung tayo po ay nananangan sa kagustuhan ng Panginoon, kung ayaw ni Lord pero gusto mo, ayaw mo na rin. So ayun po yung pag-a-align ng kagustuhan ng Panginoon. Paano kung gusto ni Lord pero ayaw mo naman? Alin ang susundin mo? Ganun lang din po iyon. Kaya napakahalaga, kung gusto o ayaw man ng Diyos, doon tayo aayon. Kanya nga lang, sinasabi ko nga sa inyo, minsan, ipinipilit natin. Yung ayaw na ni Lord, pero gusto-gusto natin, ipinipilit natin. Kaya, ang resulta nito, hinagpis. Imbis na mag-enjoy, wala lang. Hindi natin na-enjoy ang buhay. Ganyan po kahalaga yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Para nang sa ganon, sure ball po tayo, hindi mo kailangan pagsisisihan yung nangyayari sa buhay natin araw-araw. At ang magandang resulta nito, exciting, napaka-meaningful ang ating buhay sa bawat araw. Nawa sa araw na ito, napaalalahanan ulit tayo na magdepende, mag-rely, alamin ang kalooban ng Panginoon. Mag-iwan lang po ako ng kahit hindi mo na kailangang saliksikin pa. Basta't alam mo itong salita na ito ng Panginoon, sure will po ito, sure ball po ito, nakagustuhan talaga ng Panginoon. Okay? Hindi mo na kailangan pagtalunan. May 3 bagay po na sinasabi ng Biblia na talagang kalooban talaga ng Diyos. Kahit pumikit ka, kahit saan ka bubalik, kahit saan ka naroroon, hindi mo na kailangan ipagtanong pa sa iba. Kapag alam mo itong salita niya, ano yung sinasabi niya na kalooban ng Panginoon? Number 1, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, sabi niya, rejoice always. Number 1, piliin mong mag-rejoice sa iyong buhay kahit anumang sitwasyon mo. Pangalawa, manalangin lagi. Pray without ceasing, sabi niya. Lahat po yan ay kalooban ng Panginoon. Hindi mo na kailangan ipagtanong pa sa ibang tao. Hindi mo na kailangan isangguni pa sa Panginoon kung kalooban ba niya yan. Hindi. Talagang direktang sinasabi niya yan. And lastly, in everything, give thanks. So yan po yung sinasabi niya, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of the will of God in Jesus Christ to your word. Diba? Napakaganda, napakalinaw pa sa sikat ng araw na hindi mo na kailangan tatansyahin pa kung kalooban ba ni Lord to kapag nag-rejoice ka, pinili mo mag-rejoice, kalooban ba ni Lord ito kapag nag-pray ka, kalooban ba ni Lord kapag lagi ka nagpapasalamat, hindi mo na po tatanungin yun. Pag ginawa mo yun, araw-araw sa iyong buhay, then, yung tunay na kaligayahan na pangako ng Panginoon sa atin, tunay nga natin mararanasan. Nawa, ito pong sharing natin today ay nakapagpaalala ulit sa bawat sa atin na piliin po natin manangan sa kalooban ng Panginoon. So sa susunod pong pag-uusap natin, ang aking pong isi-share, paano ba malaman, maintindihan at isagawa ang kalooban ng Panginoon? So tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa araw na ito na muli mo kaming pinaalalahanan sa pamamagitan po ng iyong salita. Paano po namin piliin? Yung kagustuhan ba namin o kagustuhan mo, Panginoon? Lord, gaya ng panalangin ni Haring David, teach us, Lord, to know and do your will, O God. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na patuloy pong maging maligaya sa araw-araw naming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AIP at hanggang sa mga susunod po natin pagkita-kita. God bless! Naranasan